Kath, binisita sa taping venue si Alden po, aka Jao. Makikita na ba ang XGF sa next episode? Ang ganda nito mga kasembreros, yan po at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, si Alden pala no, pinagkarga dun sa may, sa may watch party nila ng baby mga kasembreros. Sa iyo baby girl, napakaswerte mo naman, paranas nga maging ikaw na mabuhat naman ni Pogi. So ito ay dun sa may watch party nila mga kasombrero sa Love Siargao, no? After ng pa-block screening ni Phenomenal Box Office Cinema King sa Home Alone The Realest The Reunion mga kasombreros. So late ko na ito nakita no? Kagabi lang yata ito pinost sa TikTok account mga kasembreros ng uploader. So maraming salamat no. Tapos sina Alden at sina Dean pinost para sila ng Sparkle Jamie Artist Center kanina no. Sabi dito 1 hour ago, nothing but good vibes on the set. Alden Richards, Nadine Lustre, and Kim Jisoo are all smiles behind the scenes of Love Siargao. Have you caught episode 1 and 2 yet? Now streaming on View Philippines. So tapos random photos no ni Kara and Jao mga kasembreros. So kasama of course si Kim Jisoo. Mga candid shots ito mga kasembreros sa kanilang set no na sobrang wala good vibes ng mga kasembreros kapag nasa set silang lahat. Tapos ito na pala yung full video nung mag-ate no or magkapatid mga customers na parang kambal na kung saan ay sobrang fan sila ni Kath mga kasembreros na kung saan ay inakala parang twins sila na mga kasembreros. So ang cute kasi may voice over na siya, tapos yun sila nga yung na-feature sa ABS-CBN mga kasembreros. So talagang sila parang kambal sila pero ang tawag niya dito ay mga kasembreros. So ito ay piplay ko mamaya mga kasembreros. So taga Pampanga pala siya mga kasembreros no? Parang si Kat and Kat and Pat yata yung parang si Rocati at saka Patricia mga kasembreros yung kanilang pangalan mga kasembreros. So ito may voice over or vlog mga kasembreros. So parang pala umabot sila sa time na parang hindi na nila maabutan, no? Parang naging hopeless sila mga kasembreros. Pero never say die yung kanilang ginawa dito mga kasembreros. So talagang inabangan nila yung motorcade ng Someone Someday at saka Sigabo mga kasembreros. So yun, talagang nakaka good vibe ito mga kasembreros. So lalo na pag merong voice over mga kasembreros. So yun na may pa-flower pa sila mga kasembreros. So yun talagang intention nila na bumili talaga ng bulaklak mga kasembreros. So bias nila si Catherine kung kaya siya lang yung binigyan nila mga kasembreros. So parang akala ni dito parang inisip ni Kath na twins sila mga kasembreros. Tapos yung pag-abot ng bulaklak sobrang kinilig mga kasembreros. Tapos si James rin ang kumuha ng kanang ng bulaklak tapos inabot kay Kath mga kasembreros. So yun, mamaya pe-play ko ito mga kasembreros tapos major item natin na isa yung binisita si Kath. Grabe no, sobrang tandaan niya mga kasembreros. Nagulat siya, sabi niya parang oh my gosh parang ganoon mga kasembreros. So hindi ko alam kung sino to, parang fan, parang nakita ko na to one time hindi ko lang matandaan, parang showbiz insider din siya. Tapos parang binisita si Kath doon no sa set mismo ng Love Someone Someday mga kasembreros. So yun, mabilisan lang to no mga kasembreros, parang 15-second video lang siya. Tapos ay yun, sobrang kulit lang at sobrang tuwa ni Kath na makita yung fan mga customers na bubisita sa kanya sa sa set mga customers ng Love Siargao. So yun, talagang parang
Parang nagtaka siya kung sino din bumisita, no? Tapos nakilala siya, sobrang gulat na gulat. As in, genuine at authentic ng reaction ni Kath, mga kasembreros. So, hindi ko lang kung yung nagpa-picture sa kanya. Tapos niya sabi, bye Kath, no? Sabing ganoon, mga kasembreros. So, mamaya play ko rin ito para mapakinggan niyo po, no, mga kasembreros. Tapos, yun, episode. Ang ganda kasi napanood ko yung buong episode 2, mga kasombrero. Sorry na. Ito pa ay full na parang more than 8 minute naman ito, mga kasembreros, na video na kung saan ay yung nagpatulong nga si Alden or si Jao kay Kara para magpahanap sa kanyang ex na si Colleen Garcia, si Ali, na mga kasombrero. So, parang yung pinaka-last dito, sige, ano ko lang kasi ipi-play ko na naman ito, mga customers. Ipi-play ko po ito kung hindi po copyright, ha? Pero kung copyright po, hindi ko po siya mapi-play, mga customers, ha? Pero hoping na hindi naman, para mapanood niyo po ulit. Sa mga hindi nakapanood. Ano ito, so, mahaba ito, no? More than 8 minutes, mga kasembreros. So, yung pinaka-last dito, yung exciting kasi, sa grabing emote, grabing tighati ni Alden, iyak-iyak siya, sigaw-sigaw na ibalik mo na si Ali please, ganun. Tapos yung parang next episode nila sa sa Friday o Saturday yata yung ano nila yun, no, Max, yung kanilang streaming ay parang makikita na nila kasi may contact pala ito. Ito yung shocking dito kasi si Kara, si Nadine, mga customers, ay meron pala siyang contact dito kay Ali. Tapos tinawagan niya si Ali, tapos yun, sinabi nga niya nandito si Jao, no, kasama ni Nadine, mga kasembreros. So yun, tapos ay parang kinontak-contact niya, mga kasembreros, para magkita sila. Pero mamaya, no, pe-play ko po ito, mga kasembreros, para ma-excite po kayo. Tapos, dito, 36 minutes ago, hello Jao. So, post ito ng isang admin ni Alden, na kung saan si Alden dito ay naka-brown, mga kasembreros. Tapos, sige, last item natin itong nakatoga, no, si Soy Team. Nahalungkat lang sa baol ng isang admin. Ang cute dito ni Richard Reyes Fulkerson Jr., mga kasembreros. So, graduation toga ni Alden ito noong kanyang high school days pa nga, mga kasembreros. So, talagang ang cute lang, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King, of course, no, kasi doon ay parang ano siya, no, parang usual lang na toga or high school days natin, mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po ito, mga kakulitan, at saka sobrang ganda, no, sana hindi tayo makapiright, no, kung para mapanood niyo po, mga kasembreros. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Recently kasi when Ali got here, binura niya lahat ng posts niya on social media. But this one, ito, she posted recently. Gusto ko sana mapuntahan tong spot na to ask around like cafes and resorts. Baka nakita lang nila si Ali doon. I'm sure Kara know this spot, right? So alam mo to? Little Hawaii. Here we go. Ano, tara? Tara, tara. Malayo pa ang Burgos, ha? Pwede ka pang matulog. Kung may hangover ka pa yata, eh. May alak pa ba ako? Why do you even think I would know? Mukha bang umaamoy ako ng mga tao for a hobby? Sorry, just asking. Sobrang solid ng fresh air dito sa isla. Malaganda sa Manila eh. Gano'n pa nga tayo kalayo from Burgos? Mga 40 to 50 kilometers pa. Burgos nasa northern tip ng isla, overlooking the Pacific Ocean. Alam mo, to be honest with you, di ko pa alam kung paano natin nahanapin yung ex-girlfriend mo. Fiancé.
ex-fiancé. Fiancé lang, lang ex. Okay, let's be positive. Manifest natin yan. Kaya sa to, Car. Ha? Bakit? Hoy, kung uiihi ka, hindi ka pwede umihi dito, ah. Pwedeng relax ka lang, hindi ako iihi. May bibilin lang ako. Maradyo na buntag po. Maradyo na buntag, sir. Bili na po kayo, Banditotoy. Ah, meron pa? Opo. Solid to ah. Sige, busin ko na ulat. Sige po. Galing mo naman, tinutulungan mo palagi si nanay mo. Ang grade ka na? Grade 2 po. Ano bang gusto mong maging paglaki mo? Piloto. Gusto ko po kasi makasakay ng aeroplano. Kaya mo yan, basta mag-aaral ka lang na mabuti, ha? Anong pangalan mo? Abong po. Hindi na abong ngayon. Dapat, Captain Abong na. Pilot. Pilot. Oh, very good, nice. Ay, ito. Keep that change na po. Salamat po. Salamat ka, Rajao. Ingat po. Thank you. Tagal ka na dito sa Siargao? Paano ka naman nakakasiguro na hindi ako taga dito? Mali ba ako? Hindi ka ba dito lumaki? 7 years na ako dito sa isla. So, originally from Manila. Taga Makati ako. College noon, nung naging kami ni Ali. Then, sabay na rin kami naghanap ng trabaho sa Makati after graduation. Ako, naging marketing assistant of a retail company, and then si Ali naman naging visual merchandiser. We've been living together for 5 years now. I ventured out, look for other options, and then right now, project development head ako of a real estate company. Hindi mo kailangan magkwento sa akin. Kailangan para maintindihan mo ako. Then yun, first 3 days, todo update pa siya sa akin, send ng photos, videos, kung saan siya pumunta, video call, text messages. Then on the 5th day, bigla na lang siyang nag-message na hindi na raw siya uuwi. Hindi mo talaga kailangan mag-share sa akin. Alam ko nung joke lang. Alam ko pinaprank lang niya ako, and then on the day of her arrival sa airport sa Manila, naghintay ako. Pero yun, hindi siya dumating. Alam mo, seryoso. I don't need to know all these things. Ikaw naman mag-dump sa akin. Tour guide mo lang ako, ha? Tinutulungan kang hanapin yung ex-girlfriend mo. Hindi naman ako therapist. Siargao! Ibalik mo na sa akin si Ali, please! Please, Ali. Bumalik ka na. Please. Please. Mukhang mo ako mahanap si Ali. Handa akong libutin ang buong Siargao, makita ko lang siya.
Alam mo, mahirap hanapin yung taong ayaw magpahanap eh. Pero sige, tulungan kita. Kasi gusto ko magka-closure ka. Salamat. Kara? He's here. Kasama ko siya. Sorry about what I said earlier. Mag-iiwan ako ng bad review sa Katig tsaka sa'yo. Joke lang. Ikaw naman kasi wala kang ka-empathy. Drama-drama na nga ng kwento ko sa'yo pero totoo lahat yun. Ate Carol, si Jao. Ate Carol. Siya yung may-ari na tong Carol's Inn. Ay, kumakain ka ba ng kinilaw? Kara! Ali? Ay, oh my God! Sorry, hindi ka nakita. Miss you ka. Ano na? Palis na kasi. Thank you po. Bye, Kat. Bye, guys. Bye. Thank you. Grabe, saan nga ba aabot ang pagka-fangirl naming dalawa ng ate ko? Nakita lang naman namin sa personal ang pinaka-girl crush namin. At oo, tinanggal talaga namin yung mga hiya namin para nga mapansin niya kami ngayong araw. For today's vlog, excited ako ngayong araw kasi kagabi pa lang magkausap na nga kami ng ate ko. Pinag-usapan kasi namin na aabangan talaga namin si Catherine Bernardo dahil nga magpaparada sila dito sa Pampanga. Naligo na nga ako at nag-ayos at syempre bago lumabas ng bahay hindi pwedeng hindi ako makapag-apply ng sunscreen. Hindi na siguro ako magme-makeup at sunscreen na nga lang ang i-a-apply ko. Syempre napakainit mamaya kaya naman kailangan ng proteksyon ng mga mukha namin. Meron na kasi tong SPF 60 PA+++. Hindi na para mag full pack makeup ngayon at kailangan na lang namin maging fresh nga yung mga mukha namin. At ayun nga, nasundo na nga kami ni na ate at Ryan sa bahay. At papunta na nga kami kung saan mag-uumpisa yung parada nila. O diba, tignan nyo naman, pati sa mga dinadaanan namin, nagpaparamdam na nga itong si Catherine Bernardo. Billboard pa lang yon ha, pero kilig na kami ng ate ko. At para nga sigurado, nagpagas na rin kami. Pagdating nga dito sa may palengke, may ilan nang naghihintay sa kanila. Nabalitaan kasi ng mga tao na marami itong mga artista ang paparada ngayon dito sa Pampanga. At kabilang nga doon, sina James Reid at syempre si Catherine Bernardo. Alam nyo, hindi nga namin natiis at tinanong talaga namin kung saan sila mag-uumpisang magparada. Buti na lang itong si Ryan, napakagaling niyang magmaneho at natsyempohan pa nga namin sila dito sa may intersection. Nakakalungkot nga kasi nasa kabilang highway kami dyan, kaya man ang ginawa namin, binaba na lang muna namin yung mga bintana dito sa may sasakyan at kumaway-kaway na lang muna kami dito sa mga artistang nakikita namin. Grabe, kahit hindi nga namin makita ng maayos yung mukha ni Catherine, kilig na kilig pa rin kami ng ate ko. Naipit pa nga kami sa traffic kaya man kinakabahan kami na baka hindi na namin sila mahabol. Sa mga oras na yan, muntik pa akong maiyak kasi nga baka hindi namin sila maabutan. Grabe, pagpasensyahan nyo na yung mga tita nyong trentahin kung ganito sila mag-fangirling. Madalang lang talaga kaming kumanga sa isang artista. At noon pa man talaga, fan na talaga kami ni Catherine Bernardo. Pag-akyat nga namin dito sa may flyover, grabe, hindi na talaga namin sila maabutan. Ay, alam niyo yung pakiramdam na para kaming may kinahabol na magdanakaw sa ginagawa namin, char. Sabi kasi namin makita lang namin ng malapitan si Catherine, okay na nga kami. Dumaan na nga kami sa mga baryo-baryo at sa mga shortcut para nga matsyempuhan kung saan yung susunod na ruta nila. At ayan nga, saktong-saktong pagdating namin, kaya man lumabas kami agad ng sasakyan at hinintay na namin
namin silang pumarada sa harap namin. At eto na talaga makikita na namin sa personal ang nag-iisang Catherine Bernardo. Andito nga rin pala ang buong cast ng Sigabo na pinangungunahan ni Coco Martin. Dami-daming mga artista at syempre tao lang din naman tayo kaya naman natutuwa talaga kami sa tuwing nakakakita kami ng mga artista. Aminin nyo, napakasarap kaya sa pakiramdam na sinusuportahan nga natin yung mga pelikulang Pilipino. Nakita na nga namin si Coco Martin at si Julia Montes na palagi nilang sinasabi na kamukha daw namin. O diba, nakita pa nga kami ni Sue Ramirez at kilig na kilig talaga kami sa naging reaction niya. At dito na talaga, nakita na namin ang malapitan si Catherine. Grabe, napakaliit ng mukha niya na para siyang si Mama Mary. Kilig na kilig nga kaming dalawa ng ate ko at hindi kami makapaniwala na nakita na namin siya sa personal. Sabi ko nga sa ate ko, okay na ba tayo kasi nakita na namin siya ng malapitan. At hindi pa nga nakontento ang mga ante nyo at sinundan pa nga yung sasakyan nila. At dito na nga kami kinabahan kasi yung sinasakyan nila ay malapit nga sa sasakyan namin. Alam mo, ganyan yung mukha ko, kaya wag kayo magpupulan. Alam mo na. Sorry na sa mga sigawan namin ha kasi hindi talaga namin mapigilan yung mga sarili namin nung nakita na namin siya ng mas malapitan pa. Halos masira na nga tong sasakyan ni na ate sa kakatalon-talon niya. Ewan ko ba ha, sa dami na ng mga artistang nakita at nakasama namin, Catherine talaga ang isa sa pinakagusto naming makita sa personal. Iba kasi yung charm niya at napakagaling pa niyang umarte. Lahat ng pelikula niya wala kaming pinalagpas at kahit paulit-ulit naming pinapanood yung mga movie niya, hindi talaga kami nagsasawa. Grabe naman talaga, hindi pa kami nakontento, di ba? At bumili pa nga kami ng bulaklak na ibibigay sa kanya. Grabe yung mga artista, no? Ang gugwapo at ang gaganda nila. Pero sorry na po ha, bias na bias talaga namin si Catherine Bernardo. Huwag na kayong mauuyan sa amin ha, ganito lang siguro talaga kapag nag-fangirl ang mga trentahin. Char. At huwag na kayong mag-comment ha dahil kinuha lang naman namin ng mabilisan tong bulaklak dito sa may flower shop. Pero huwag kayong mag-alala kasi binayaran naman namin yan. At ito na nga pong pinakihintay namin ang may abot nga ang bulaklak kay Catherine. Grabe, nakakakilig pa dahil sa James Reid pa talagang nag-abot sa bulaklak. Kasama nga rin nila si Makoy pero sorry talaga, ang girl crush talaga namin ay si Catherine. Alam niyo yung ang ganda-ganda niya sa TV pero mas maganda pala talaga siya sa personal. At nung naiabot na nga sa kanya yung bulaklak, grabe, nag-thank you pa talaga siya sa amin. O ayan, buo na yung araw namin at natupad na yung fantasy namin na makita namin siya sa personal. At nung nakapasok na nga kami dito sa loob ng sasakyan, sigaw pa rin kami ng sigaw ng ate ko. Diyos ko, ang mga kambal, hindi pa talaga yan sila nakontento at sinundan pa namin sila ng isang beses. Sabi namin, last na talaga to kasi ubos na talaga yung gasolina namin. Char, hindi na namin sila kayang sundan kasi sobrang saksikan na ng mga tao sa daan. Kaya naman, nagyaya na lang ako dito sa may SM Pampanga para naman makakain na rin kami. At habang naglalakad nga kami sa mall, hulaan nyo kung sino na namang nakita namin. Ayan, ang mukha na naman ni Catherine Bernardo ang nakita namin. O diba, ang ganda-ganda niya talaga na para pang gusto namin siyang maging kapatid. Char, buti na lang talaga, napaka-supportive ni na Jervy at Ryan at sinamahan nga nila kami ngayong araw. Kung hindi naman din talaga dahil sa kanila, hindi matutupad ang fantasy namin ngayong araw. At dahil nga nagutom kami sa mga pinanggagawa namin kanina, kaya naman deserve na namin kumain. At pagkatapos kumain, deserve din namin magyaw-yaw ngayong araw. O diba, sa dami ba naman namin pinagdaanan ngayong araw, deserve talaga namin kumain ng masarap. Napakaganda po ng ating Word of God mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Umaapaw ang Balik. Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. Jesus Christ speaking. You will have more than enough. Ito pala, no? It can be pushed down and shaken together and it will still run over. Grabe, no? As it is given to you, the way you give to others is the way you will receive in return. Napakaganda ito mga kasembreros, no? Ng verse na ito sa chapter 6 mga kasembreros verse 38 ng Gospel of Luke mga kasembreros. So sa mga hindi po nakakaalam, si Luke po ay isang physician, no? Or doktor ang kanyang profession mga kasembreros. So ang ganda ito kasi yung verse na ito una sa lahat ay nagpapakita siya ng or nagre-remind sa atin ng kahalagahan ng pagtatanim. Kung ano yung pagtatanim na ito, hindi yung mga buto ha or mga seedlings, pero parang ganoon siya mga kasembreros. Yung pagtatanim dito ay kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa-tao, siya rin yung aanihin mo, no, pagbalik mga kasembreros or sa
susunod na araw or sa mga susunod na panahon. So parang kung ikaw ay gumawa ng tama, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, kabutihan din ang ibabalik sa iyo. So sabi dito ay umaapaw pa. No, kung generous ka, kung mapagbigay ka, no, kind ka mga kasambero sa iyong kapwa-tao, so kindness ang iyong matatanggap sa mga susunod na araw mga kasambero. So ang Diyos po natin, may mga times naman kasi na kunwari, tinulungan mo si Maria. No, hindi naman ibig sabihin na si Maria, kunwari sobrang hirap ni Maria. So hindi siya yung hindi siya yung tutulong sa ipabalik mga kasameros, kundi gagamit ang Diyos ng ibang tao, no? Kagaya niya na Pugong Biyahero, di ba? Ni na Ivana Alawi, ng Team Looy, at iba pang vloggers mga kasameros ng kanilang ginagawa ay tumutulong sila sa dukha, no? Sa mga mahirap talaga mga kasameros. Sa mga mahirap na ito, na walang kakayanan sa kanilang sarili when it comes to finances, tinutulungan nila. So definitely, itong mga taong ito ay wala na silang kumagapakakayan ng tumulong pabalik mga kasembrers. Pero ang Diyos naman ay tumutulong din. Ang Diyos ay binabalik sa kanila yung kanilang tinutulong mga kasembrers. Siksik-liglig at umaapaw pa siya mga kasembrers. Kung kaya ang title natin ay umaapaw ang balik. So sila kasi, may mga tao kasi na talagang tumutulong na, no? Hindi na nila ina-expect yung kapalit mga kasembrers. So yun po yung gusto ng Diyos. Kumbaga pa, you are helping other people without asking for any return mga kasembreros. So iba naman kasi yung utang, manghihiram ka, no? So may bayad dapat yun mga kasembreros. Pero kung hindi sila makapagbayad, hayaan mo na mga kasembreros, no? Talagang mag-move on na lang. So ganun po yung gawin natin. Although mahirap kasi syempre pag inutang ng kaibigan, for example, tapos malaking halaga, tapos hindi binayaran, so talagang magagalit ka mga kasembreros, no? So case to case basis. Pero sabi sa Biblia no, kapag may nanghiram sa iyo ay tapos hindi na mabayaran, hayaan mo na mga kasembreros. Kung tayo pa ay mananampalataya talaga ni Lord Jesus Christ. Pero kung ikaw pa ay talagang you're after the amount, so kailangan mo rin. So yun na, doon na medyo magkakaproblema mga kasembreros. So yun, no, ang Diyos natin, He will work in an amazing way na pabalikan tayo, no, sa ating mga mabuting gawa, sa ating mga tamang gawa mga kasembreros, or tulong natin, no? Kasi kapag matulungin tayo talaga mga kasembreros, kaya natin ha, kasi kung hindi natin kayang tumulong, let's say ito pa, isa sa lessons na na-learn ko mga kasembreros, meron ako napakinggang podcast ni Chinkitan ba yun? So at iba pang mga artista, alam ko, nakarinig ako sabi niya, kapag may mangutang daw sa iyo, hindi, si Pastor Jeff mga kasembreros sa TV5, sabi niya, ang technique para hindi ka magalit, no, at saka hindi mo nakabulin yung mga nangutang sa iyo, kunwari may kaibigan ka na close mo, tapos nanghiram siya ng pera, ang kailangan niya ay 2,000 na amount mga kasembreros, pero ang kaya mo na ipahiram ay 500, no? So yung 500 na yon ay ibigay mo na lang yun mga kasembreros, na huwag mo na ipahiram kasi kung hindi niya mababayaran, no, at kapag hindi niya mabayaran, baka yun pa yung magiging dahilan ng paghihiwalay ninyo bilang magkaibigan mga customers or pag-aaway. So yun. Pero pag parati naman siya nanghiram tapos hindi lang nagbabayad, so ibang usapan na po yun mga kasembreros. So ganoon siya. So kapag emergency, kasi may mga tao naman talaga na nanghihiram lang sila sa iyo kapag emergency, no? Kunwari, no, hospital ang kanyang kamag-anak or yung kanyang family member, or something na may nangyaring insidente or so on. So pwedeng ganoon siya, no, kapag wala ka talagang pera na yung kayang amount mo lang mga kasembreros. So ganun pa ang technique doon para hindi masira yung relasyon nyo at ma-compromise mga kasembreros over dun sa pera. Kasi talagang maraming mga magkakaibigan, magpamilya, mga kasembreros ang nag-aaway dahil sa hiraman ng pera tapos hindi nagbabayad. So ganun siya. Mas madali kasi na parang mas madaling mag-move on na binigay mo na lang yung amount na sabi natin na 2,000 ang hiram tapos 500 lang yung naipahiram mo, tapos bigay mo na lang doon sa taong yun, no, mga kasembreros. So parang wala ka nang alala na sisingilin ko pa sa ganito, sisingilin ko pa sa ganyan. So pag hindi siya kapagbayad, na doon na magsisimula ang away. So sabi ko, effective ang technique na yun na kunwari may manghihiram sa'yo tapos hindi pala siya marunong magbayad. So ang gawin mo, magbigay ka na ng konting amount mga kasembreros, or yung kayang amount mo ba
Nulot si 1,000, no, kung kaya mo naman mga kasembreros. So, tapos, hindi mo na siya sisingilin. So, siguro mahiya naman, siguro namang hiram ulit yun, no, tapos hindi babayaran. Hindi babayaran, di ba? So, ganoon siya mga kasembreros. So, dito, no, may mga lessons tayo dapat matutunan, no? Jesus teaches a powerful lesson about generosity and reciprocity, no, in Luke chapter 6 verse 38. This verse is part of the larger discourse known as the Sermon on the Plain, where Jesus teaches about love, mercy, and judgment. The core message is simple yet profound. The measure we give is the measure we will receive. So, ganun siya mga kasembreros. Kung tayo po ay gumawa ng kasamaan sa ating kapwa-tao, so expect mo rin mga kasembreros, no? Yung dito, yung balik sa iyo ay ganoon din po, no? Kung tayo po ay gumawa ng masama, kasamaan din po ang ating matatanggap mga kasembreros. This teaching is echoed in other parts of the Bible. Paul writes in 2 Corinthians chapter 9 verse 6, no? Nag-back up din dito, no, yung another related verses natin sa Biblia mga kasembreros. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So sa Proverbs chapter 11 verse 25, sabi rin dito ni Haring Solomon ay a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. So kung ano din ginawa natin ay yun din po yung ating matatanggap mga kasembreros. So these verses reinforce the principle that our generosity is directly linked to the blessings we receive. So grabe, no, nilink daw niya, no, pinag-connect niya mga kasembreros yung tao dito, yung generosity or yung pagiging mapagbigay mga kasembreros. So, sometimes kasi yung generosity galante, no? Iba kasi yung generosity sa kindness. Yung kindness, yung kahit na parang walang-wala ka na, no? Parang sakto na meron ka, tapos nagbigay ka pa rin, no? Or tumulong ka pa rin mga customers. Tapos yung generosity naman ay out of abundance, no? Kung pa, dami mong pera, no? So, sobra-sobra yung pera mo, salapi mo, or yung bagay na meron ka. Tapos pinantulong mo or pinangbigay mo. So, parang ganoon siya mga kasembreros. So, yung kindness ay deeper term or deeper truth mga kasembreros ng generosity. So, generous ka kasi sobrang dami mong gamit, sobrang dami mong pera. So, you have to give, no? Or you give mga kasembreros. Pero kapag kind ka, kahit na pareho kayong dukha, na pareho kayong walang-wala, ay you still give and help mga kasembreros. So, ganun po siya. So this teaching remains incredibly relevant in today's world. We live in a society that often promotes self-interest and accumulation of wealth. However, Jesus calls us to a countercultural way of living. We foster a community built on mutual care and support by giving generously, whether it be our time, resources, or love. This principle can transform not only our personal lives but also our communities. So, hindi lamang pera ha, yung pagiging yung pwede nating ibigay mga kasembreros or may tulong sa iba. So pwede rin yung may nakita kang nahihirapan sa kanyang daladala, so tulungan mo, or yung kapitbahay mo nanghihiram ng gamit for example, so pinapahiram mo. So ganoon siya mga kasembreros na talagang relevant. Napaka-relevant talaga nito kasi nangyayari talaga ito sa mundo ngayon, no? Yung iba naman ay nagpapayaman dahil sa kasakiman, no, dahil sa walang kabusugan sa salapi, no, mga kasembreros. Tapos yung iba naman ay dahil lang sa syempre, no, kailangan ng pamilya and so on mga kasembreros. We are invited to examine our own lives as we reflect on this verse. Are we giving generously? Are we trusting that God will provide for us as we provide for others? Let's challenge ourselves to step out in faith, to give without reservation, and to watch how God's blessings overflow in our lives. Take a moment to consider, how can you be more generous today? What resources or talents can you share to enrich the lives of those around you? So we not only align ourselves with God's will, but also become conduits of His grace and love in the world by embracing His teaching or this teaching. So, conduits, ibig sabihin ay nagiging instrument tayo or channel ng blessing niya mga kasembreros. So, sa ating final thought, think about your life at work and home. Do you keep your best ideas to yourself or do you share and uplift your team? So, kahit yung talino, no, yung kaalaman mo mga kasembreros ay, kunwari may idea ka, may strategy ka sa buhay na kailangang i-share, no? So, kailangan ibigay mo rin siya. Ano yun, parang generosity rin yun mga kasembreros. Kasi nga, kagaya sa akin, di ba, nagturo ako ng kaalaman. So,
sharing your talent din yun siya mga kasusor, sharing your gift na mula sa Diyos, no? Kasi biniyaan niya tayo ng kaalaman or talino or wisdom mga kasembrero. So, glory to God. So, ganun siya, no? Hindi lang pera ang pwede nating ibigay or maging generous or maging kind, but also ang oras natin. Kasi may mga tao naman na mayaman sila, pero kailangan nila ng karamay, kailangan nilang kausap at that time. So, kahit na marami siyang pera, kung kailangan niya naman ng kaibigan na makikinig sa kanya, so you give your time. So, that's generosity or kindness as well. So, ganun siya. Kailangan nila ng kasama or kumpanya na makikinig sa kanyang problema. So, ganun ba mga kasembreros, no? So, we can help in many ways, mga kasembreros. Hindi lamang sa pera or financial, mga kasembreros. Alright? Sinabi sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, generosity and kindness, mga kasembreros, and compassion sa ating kapwa-tao. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.